sa OFW Diaries, ang buhay ng Pinay na tourist guide sa Holy Land. So every time that there are visitors from the Philippines that are business people, they say if you want somebody to take you around, there's a Filipina in Jerusalem. At ang pagtatrabaho ng mga Pinay sa pamamagitan ng scholarship sa ibang bansa. Nililinis ko po lahat ng ito. And then pagkatapos po niyan, ito na po yung time na magba-vacuum po ako. Ako po si Angeli Bidania. Nandito po ako ngayon sa Denmark. Nagtatrabaho po ako bilang au pair at the same time nag-aaral po ng language nila. Ito na po yung natitirang apple ngayon. Mula sa kanyang simpleng buhay sa probinsya ng Iloilo, ito na ngayon ang buhay ni Angeli sa Denmark. Dito po pag summer, dito po ako tumatambay. Kumukuha po ng mga fruits. At doon din po yung cherry fruits. But then, as I've told you, it's all dead by now. Ito po yung natural weather nila. Naulan, windy, saka malamig. So, marami po akong layers ng damit. So, sa sobrang lamig po. Saka, pag summer po, ginagamit po namin itong car na to, sasakyan po. This is more than 15 years. 50. Yeah. So, ito po yung sport car ni Daddy Peter. So, ito po yung car niya. At 2 tao lang po yung makakasakay nito. Hindi niya po ito ginagamit pag winter. Ginagamit lang po ito pag summer. Dating call center agent si Angeli sa Iloilo. Pinangarap niya noon na makapag-abroad para buhayin ang isang anak. Pero imbes na mag-apply bilang domestic helper, nag-apply si Angeli bilang au pair. Pupunta na po kami sa bahay nila, Peter and Tommy. Ang au pair ay salitang French para sa mga tulad ni Angeli. Sila ang mga dayuhan na nagiging panandaliang bahagi ng isang pamilya sa bansang kanilang pinuntahan. Layunin ng au pair program na mag-aral at matuto ang dayuhang bisita at ang pamilyang kanyang tinutuluyan sa kultura at salita ng kani-kanyang bansa. The au pair program is a really good opportunity for us to get to know another culture. Mas malamig po sa Norway or sa other parts of Scandinavia, pero meron po silang tinatawag na chilling factor because of the moist, the humidity, at saka yung wind po. So, sa loob ng 8 buwan ni Angeli dito sa Denmark, ang mga Pandersen ang itinuturing niyang pamilya. pupunta po kami ng forest para po mag-collect ng para sa Christmas decors. Pupunta na po kami dun sa pinakamatandang puno sa Denmark or baka po sa buong mundo. Yeah. Ito po siya. Parang nakakatakot po pero parang exciting po kasi in the sense na nakapunta po ako dito sa 1,000 years old, more than 1,000 years old. Dad, basta kita. Dito po, bababa na po kami. Para matuto ng salita at kultura ng Denmark, pinag-aaral ang au pair ng kanilang host family. Ito po yung old wind, watermill po nila. Pag summer po, sobrang ganda na ito. Gamit ang kotseng pinahiram sa kanya ng pamilya Pandersen, nagdadrive si Angeli papuntang eskwelahan 3 beses isang linggo. December 4 to 20. At kasamang iba pang dayuhan, nag-aaral ang mga tulad niyang au pair ng salita at kultura ng Denmark. If you want to live in Denmark, it is very important for you to know the language. Danish written and spoken language is so different
we have a lot of training in this class from the very, very first lesson, how you pronounce our Danish language. So that's why, and we do have a lot of fun because it looks so funny when you try to speak Danish at first. At ngayon nga, nakakaintindi at nakakapagsalita na si Angeli ng Danish. Okay, tatanong ko po sa kanya yung Danish word sa Egon the Hagadu. Yeah, the Egon. Pero hindi lang ang pagsasalita ng Danish at pag-aaral ng kultura ng Denmark ang dahilan ni Angeli sa pag-a-apply bilang au pair. Garahe po namin. Dito ko po ipapasok pag winter na yung car ko kasi baka magkaroon ng ice. Ito po yung Christmas light na sinabit namin early this morning. Ito po yung garahe namin. Kasama ang libreng pagtira ni Angeli bilang au pair sa pamilya Pandersen sa Denmark ang libreng pag-aaral sa kultura at salita ng bansa. Pero bilang kapalit, may mga obligasyon din si Angeli dahil ang mga au pair nagsisilbi rin sa kanilang host family kapalit ng allowance. Ito po yung lunch na ginagawa ko. Ipinagluluto rin ni Angeli ang pamilya. Kasama rin sa kanyang trabaho ang pag-aalaga ng mga bata. Pero imbis na sweldo, sa isang buwan, nakakatanggap si Angeli ng 28,000 pesos na allowance. Malaki na itong halaga, pampadala sa kanyang pamilya. Dito po naglalaro usually yung si Holga, yung alaga ko po. Ang au pair program ay hindi nakikita ng ilang Pinoy gaya ni Angeli bilang cultural exchange program, kundi oportunidad para magtrabaho sa Europa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa Denmark pa lang, meron ng higit 2,000 Pilipinong au pair at tumaas na rin ng 100% ang bilang sa Norway. Ang ilan sa mga interesadong aplikante, sa internet lang nakakapag-apply na. Pero sa kabila ng magandang layo ng programa, mayroong ban na ipinapatupad ngayon sa deployment ng mga Filipino au pair ng DFA. Itong ban na to ay sinimula natin noong 1997 matapos na makakuha tayo ng mga reports of abuse and trafficking cases. Meron ding mga reports na nakarating sa atin na itong mga au pair na ito umalis sa Pilipinas para nga maging au pair sa Europe, pero pagdating nila doon, naging mail order bride sila. Sa Europa, no, ang sistema hindi kino-consider na migrant workers itong mga au pair na to. Therefore, kung hindi sila kino-consider na migrant workers, hindi rin sila covered ng mga existing labor agreements doon sa mga European countries. It's been very difficult for us to give them proper assistance kapag nadidistress sila or kapag naabuso sila. Dahil au pair visa din ang hawak ng Filipino au pair, wala pa rin daw malinaw na guideline para bigyan sila ng proteksyon lalo na kapag sila'y nagtrabaho. Kung magkaroon sila ng problema doon, kung maabuso sila, hindi tayo nakakatulong agad or hindi natin sila nabibigyan ng tamang assistance dahil because of the absence of these arrangements or agreements. Sa kasalukuyan, nire-review pa raw ng DFA kung ililift ang ban. Ang ating minimum condition is, before we lift the ban, is for these countries to provide comprehensive insurance. Si Angeli, aminadong alam ang ban sa au pair program. At pag natapos ang 1.5 taon na kontrata bilang au pair, maghahanap siya ng magandang kapalaran sa Denmark.